Muli mga kaibigan, mga kapatid, no? Welcome dito po sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. At sa mga oras na ito ay um, atin pong pag-aaralan, no? Ng pagpatuloy ang kanyang mga salita. So sa nakaraan po natin na topic, no? It's about the gift of prophecy, no? Or the restoration of the gift of prophecy. Atin po nakita doon mga kaibigan, mga kapatid, na ah, mayroon pong pangako, no, ang Panginoon na kanya pong ibabalik ang tinatawag na gift of prophecy. And atin pong naintindihan na kung wala po yung visions at wala po yung prophecy na ibinibigay po ng Panginoon, there is no also, no, we are bound to um, destruction, or the people will perish, mga kaibigan, mga kapatid, kung wala pong vision. That's why, no, napaka-importante po, no, na bahagi ng bayan ng Panginoon. Isa pong pagpapatunay ng presence ng ating Panginoon, no, sa kanya pong bayan is the gift of prophecy. Malalaman po natin na ito po ay sa Panginoon because of the presence of the gift of prophecy. Ngunit kailangan din po natin mag-ingat, mga kaibigan, mga kapatid, because marami po, no, ang naglipana ng mga bulaang propeta. Ganun din po, no, na mga bulaan na nag-aangkin po na nagtuturo patungkol po sa ating Panginoon, but they have drifted so far, no, from the truth, no. Kaya po atin pong natingnan din, no, yung mga palatandaan at mga pagsubok upang tingnan, suriin kung ito ba, no, ay mula ba sa Panginoon o hindi. Because sinabi din ng ating Panginoon that through His servants, no, na we have not to believe every spirit, but we have to test, no, every spirit. Kailangan po natin subukin, mga kaibigan. Kaya po sa gabi pong ito ay ating pag-aaralan itong tinatawag na God's guiding gift of prophecy for the end time church, no? Kagaya po ng sinulat po sa Revelation 12 verse 17 na isa po, no, na characteristics po ng church is that they keep the commandments of God, and at the same time they have the testimony of Jesus. At ayon po sa Revelation 19:10, that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, titingnan po natin, no, sa gabi pong ito ang mga naglipana, no, na mga prophets sa atin pong kapanahunan, at atin pong susubukin, mga kaibigan, mga kapatid, kung sila ba ay nagmula sa Panginoon o hindi, no? So we have here isa po, no, sa mga prominent na tinatawag na philosopher, prophetess, no, na kino-quote po, no, sa lalo na po, no, in the world of in United Nations or sa iba pang mga larangan, mga kaibigan, mga kapatid. We have here Helena Petrovna Blavatsky, no, na kanya pong sinabi that Lucifer represents life through the progress, civilization, liberty, and we have also the independence of Lucifer is the Logos, the serpent, the Savior. So para po sa kanya, mga kaibigan, mga kapatid, si Lucifer, no, ay ang tinatawag na sa lalo na po, no, in the world of, and we have also the lalo na po, no, independent. So makita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, that hindi po siya nag-qualify because he did not
no? He did not exalt Jesus Christ, no? Bagkus sinabi niya po that si Lucifer represents life and siya po yung serpent, siya po yung savior. No? Yun po yung kaniyang katuruan, mga kaibigan, mga kapatid. At nakakalungkot po, no, that in our day, no, sa atin pong kapanahon ngayon, meron po, no, na mga tao na nanatili, nagpapatuloy na naniniwala sa ganitong pong paniniwala, mga kaibigan, mga kapatid. Magkakaroon po tayo ng topic patungkol po sa mga secret societies, no? Susuriin po natin, mga kaibigan, yung mga grupo, no, sa lipunan na kung saan sila po, no, ay nag-a-adapt ng mga pagtuturo na mula po sa kay Helena Petrovna Blavatsky. We have also Joanna Sokoth, no? Inangkin niya po, no, na siya ay Mother of Christ. At nakita po natin, mga kaibigan, that throughout the history, napatunayan po, no, na hindi po siya nagbuntis at hindi po siya totoo, no? Because in the test, no, of the prophets, ay hindi po siya papasa. We have also Russell, no? Russell of Jehovah's Witness, mga kaibigan. Siya po yung founder ng Jehovah's Witness. Hindi din po, no, papasa sa tinatawag na test of the prophet pagkat hindi niya po, no, in-exalt si Jesus Christ. At the same time, they have this hidden agenda, mga kaibigan, mga kapatid. And we have also, no, Joseph Smith of Mormon and Brigham Young. They are also, no, prominent, no, in this time, no, lalo na po yung mga grupo ng Mormon, mga kaibigan, mga kapatid. But they could not, no, they could not pass. Hindi po sila papasa, mga kaibigan, mga kapatid, pagdating po sa tinatawag na test of the prophets. We have also Nostradamus, no, isa po sa mga prominent, no, na tinitingnan po ng mga tao ngayon, particularly po in the field of politics, sa iba pong larangan, no, for example sa mga mga events, no, or the calamities. Makikita din po natin na isa po sa kino-quote is si Nostradamus, mga kaibigan, mga kapatid. But when it comes, no, to the test of the prophecy, hindi din po papasa itong si Nostradamus, mga kaibigan, mga kapatid. At meron din po, no, na mga iba pang mga prophets, no? We have these Advent believers, mga kaibigan. We have discussed before, no? Atin pong napag-usapan dati, ito pong karanasan, no, ng mga Millerites movement or yung mga naniwala po sa kay Miller during the Great Religious Awakening na binuksan po ng Panginoon itong patungkol po sa prophecy. Ito pong patungkol sa mga pangyayari, no, especially in the end time prophecies, no, na nakasulat po sa books of Daniel, mga kaibigan, mga kapatid. And after, no, the disappointment, ayon po sa hula ng Panginoon na ibinigay po sa Revelation 10, na pagkatapos po ng great disappointment, ang sabi po ng Panginoon, thou must prophesy again. Ibig sabihin po, ibabalik po ng Panginoon itong tinatawag na gift of prophecy sa kanyang bayan. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, as we have remembered, no, 50,000 yung naniwala po sa kay William Miller, but out of 50,000, ang nanatili lang po, mga kaibigan, na naniwala sa Panginoon at nagpatuloy sa pag-aaral with regards to the prophecies of Daniel 8:14, mga kaibigan, is only 50. Out of 50,000, 50 lang po ang nanatili at nagpatuloy. And they were called the Advent believers because they have believed, no? Naniwala po sila, mga kaibigan, mga kapatid, sa mensahe patungkol po sa pagparitong muli ng ating Panginoon.
no? The second coming of Jesus Christ. And they were called Advent believers from the word Advent, which is the second coming of Jesus Christ. Alam niyo po mga kaibigan, na dalawa po no sa mga uh, believers na yun, we have Hazen Foss and William Foy, mga kaibigan. Binigyan po sila ng vision ng Panginoon. No? Binigyan po sila ng vision. Ngunit ito pong si Hazen Foss, mga kaibigan, mga kapatid, nung pinakita po sa kanya kung ano po yung kanyang dadanasin or kung ano po yung kanyang pagdadaanan when he will have this work from the Lord, no? Siya po ay natakot, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi niya po, nakita niya po na hindi niya po kakayanin yung tinatawag na consequence, no, or the result, no, of preaching the message ni Jesus Christ, mga kaibigan. Kaya po kanya po itong ni-refuse, no? Hindi niya po tinanggap ang gawain na ito. At nung dumating yung time na kanya pong napag-isipan na gusto niya na po, no, na gumawa para sa Panginoon, pinatawag niya na po yung napakaraming tao. Nagtipon-tipon po sila. Sasabihin niya na po sana yung binigay po na vision ng Panginoon sa kanya. Ngunit ang nangyari po, mga kaibigan, mga kapatid, nakalimutan niya po. No? Nakalimutan niya po. Hindi niya na po maalala kung ano po yung kanyang vision. Inalis po sa kanya yung opportunity, mga kaibigan. We have also the second one, William Foy. Binigyan din po ng Panginoon same vision. Oh? Parehong vision pa rin, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit natakot po si William Foy dahil po sa kanyang balat na siya po ay medyo dark, no? Yung kanya pong balat. Kaya kanya din pong ni-refuse. Hindi niya po tinanggap ang gawain na ito. And they were passed by the Lord, mga kaibigan, mga kapatid. At dumating po yung time, no, na ito po ay sinabi po ni William Foy, no, nakasulat po sa bio, volume 1, page 67, sabi po dito, sabi po ni Hazen Foss, mga kaibigan, mga kapatid, I was proud, I was unreconciled to the disappointment. No? Hindi niya na po, mapangmataas daw siya, and he was unreconciled, no, to the disappointment. I murmured against God and wished myself dead. Then I felt a strange feeling come over me. I shall be henceforth as one dead to spiritual things. I believe the visions are taken from me and given to you. Ito po yung kanyang binigay, yung kanya pong statement, mga kaibigan, na sinabi niya po, no, sa binigyan po ng Panginoon na si Ellen White, no. Kaya sinabi niya na po, do not refuse to obey God, for it will be at peril of your soul, and I am a lost man. You are chosen of God. Be faithful in doing your work, and the crown I might have had, you will receive. Ito po yung sinabi ni ni Hazen Foss, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin na itong si Hazen Foss, no, nung tinawag na po, no, yung pinatawag po yung congregation at nagsalita po itong si Ellen White, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po yung sinabi, nakinig po si Hazen Foss. Naintindihan niya po at naalala niya po yung vision na binigay po sa kanya, and he had remembered, no, naalala niya po na yun po talaga yung vision na binigay po ng Panginoon, no? At sinabihan niya po that tanggapin ito pagkat yung corona na sana sa kanya ay binigay po ng Panginoon doon po sa kanyang pinili. At sabi po dito, no, sa Manuscript 88, 1900, ito po yung sulat ni Ellen White, the Lord has said, write out the things which I shall give you. And I commenced when very young to do this work. My hand was that feeble and trembling. No?
because of the infirmities, became steady as soon as I took my pen in my hand, and since those first writings, I have been able to write. God has given me the ability to write. That right hand scarcely ever has disagreeable sensation. It never wearies, it seldom never trembles. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, meron pong isang babae, no, na yung pangalan niya po ay si Ellen Gold White, no? Ellen Harmon, no, nung siya pa po ay isang dalaga. She was 17 years old during this time that the Lord, no, has given her the vision, mga kaibigan, mga kapatid. At alam niyo po, ito pong si Ellen White, grade 3 lang po siya, no? Grade 3. When it comes to the education, no? The worldly education, mga kaibigan, mga kapatid. Makikita po natin, no, na siya po ay walang capabilities, no? Pero ibig sabihin ba nun ay hindi po siya pwedeng gamitin ng Panginoon? Kung maalala po natin, mga kaibigan, mga kapatid, gumamit po ang Panginoon ng donkey sa time po ni Balaam, no? Nagsalita po yung donkey at nagpaalala po sa kay Balaam, nangaral po sa kay Balaam, mga kaibigan, mga kapatid, no? Mas mabuti pa po ito, grade 3, nakapag-aral pa ito, grade 3, kumpara doon po sa donkey, mga kaibigan. The point is, no? The point is, pwede pong gamitin ng Panginoon, no? Pwede pong gamitin ng Panginoon. And ito pong karanasan niya po, mga kaibigan, when she was no, in her childhood, siya po ay nagkaroon ng aksidente na isa po sa kaniyang kaibigan, no, ay nambato at natamaan po siya, mga kaibigan. At nung natamaan po siya, from that moment on, no, siya po ay naging feeble, naging masakitin, hindi po makapag-concentrate kung magsulat man po siya, nanginginig po yung kanyang kamay, hindi po siya makapagsulat ng maayos. At makikita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that ito po, no, ay ang pinili po ng Panginoon. So, what we have to remember, mga kaibigan, mga kapatid, in 2 Peter verse 1, chapter 1, verse 19 to 21, sabi po dito, we have also as more sure word of prophecy, whereunto ye do well, that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So ito pong tandaan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, no? Atin pong isa-isip na ito pong prophecy is not of private interpretation. Hindi po ito sarili lamang, mga kaibigan. Pagkos, yung mga prophets po, no, ay nagsasalita po sila through the Holy Spirit, no? Sila po ay na-move by the Holy Spirit, and they have spake, no? They have spake for God, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin that we have to consider also, no? We have to consider these points, mga kaibigan. Number 1, not all the prophets contributed to the scriptures. Hindi po lahat ng mga prophets ay nakaambag po sa Bible. No, we can read in 2 Samuel 7 verse 2 and 1 Samuel 22 verse 5, no? Na meron pong mga prophets just like Nathan and God, na sila po yung nandun, no, sa Old Testament, but they have not contributed to the Bible, mga kaibigan, mga kapatid. Mga sa number 2, the second consideration, mga kaibigan, na atin pong titingnan is that yung Panginoon po ay gumagamit, no? God used both men and women, mga kaibigan. Ibig sabihin po, lalaki, babae, ginagamit po ng Panginoon. Pareho po, ginagamit po ng Panginoon. In short po, mga kaibigan, it's not
It's not exclusive sa mga lalaki. Bagkus meron din pong mga babae just like Miriam in Exodus 15:20. We have also Huldah the prophetess in 2 Kings 22 verse 14. At nandun din po si Deborah. Siya din po ay isa din pong prophet. And we have also the examples in the New Testament of the prophets and prophetess na taken up in the canon include Simeon, si Ana Agabus, Barnabas, at yung apat na anak na babae ni Philip, mga kaibigan. They were the prophets. They were acknowledged as the prophets. But the most important thing, mga kaibigan, na atin pong titingnan is that papasa ba ito sa tinatawag na test of the prophets. So we have to test kahit gaano pa yan sikat, kahit gaano pa yan ka magaling, mga kaibigan. Pag hindi po papasa sa tinatawag na test of the prophet, ang sabi po ng Panginoon in Isaiah 8 verse 20, that to the law and to the testimony, if they do not speak according to these words, it is because there is no light in them. So, titingnan po natin. Number 1, a true prophet's message must be in harmony with the word of God and the law of God. So, kailangan po, yung message po ng prophet, kailangan po na sang-ayon sa salita po ng Panginoon at sa law po ng Panginoon, mga kaibigan. Titingnan po natin yung mga sulat po ni Ellen White, mga kaibigan, mga kapatid. Dito po isa po sa kanyang mga sulat, sabi niya po, the Holy Scriptures are to be accepted as an authoritative, infallible revelation of His will. They are the standard of character, the revealer of doctrines, and the test of experience. Every scripture inspired of God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction, which is in righteousness, that the man of God may be complete, furnished completely unto every good work. So makikita po natin dito, mga kaibigan, sa kanya pong sulat, na kanya pong sinasabi sa mga tao that the Holy Scripture should be the standard. It is in accordance with the Word of God and also the law of God. Sabi din po dito sa Selected Messages Book 1 page 18, Brethren, cling to your Bible as it reads and stop your criticisms in regards to its validity and obey the word, and not one of you will be lost. So makikita po natin dito na base po sa kanyang sulat, kanya pong ini-exalt ang salita po ng Panginoon at ang batas po ng Panginoon. We have also written here, mayroon din po siyang sinulat dito in Selected Messages Book 1, page 416. The Bible and the Bible alone is to be our creed. Ang Bible at ang Bible lamang, mga kaibigan, ang atin pong pagbabasihan. The sole bond of union, all who bow to this word, to this holy word, will be in harmony. Our own views and ideas must not control our efforts. Man is fallible, but God's word is infallible. So makita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na talagang in-emphasize po that the Bible and the Bible alone should be our creed. Ibig sabihin po, kung mayroon mang mga katuruan, mga kaibigan, kung mayroon mang mga pagsasabi or pagpangaral ng salita po ng Panginoon, mga kaibigan, it should be in accordance with the law of God and the word of God. Hindi po pwede na yung mga sarili po nating mga views, yung sarili po nating mga ideas, na yun po yung mag-control tungkol po sa salita po ng Panginoon. Pagka tayo po ay fallible, ibig sabihin po, pwede po tayong magkamali, mga kaibigan, mga kapatid. Pwede pong mali yung ating pagkaintindi, pwede pong mali yung atin pong pagsasabi, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit yung salita po ng Panginoon is the sole
infallible, mga kaibigan. So makikita po natin, pumasa po dito, no? Pumasa po dito si Ellen White in the first, no? In the first test of the prophet, mga kaibigan, mga kapatid. We have also here in Testimonies Volume 5, page 665, sabi niya po, no? The Lord designs to warn you, to reprove, to counsel, and through the testimonies given, and to impress your mind with the importance of His Word. The written testimonies are not to give new light, but to impress vividly upon the hearts the truth of inspiration already revealed. Man's duty to God and to his fellow man has been distinctly specified in God's Word, yet but few of you are obedient to the light. Additional truth is not brought out, but God has, through the testimony, simplified the great truth already given, and in His own chosen way brought them before the people to awaken and impress the mind with them, and all may be left without excuse. No? So alam niyo po, mga kaibigan, ito pong mga aklat, no, na atin pong tinitingnan, no, sa atin pong pag-aaral sa gabing ito. Nabasa ko po ito, mga kaibigan. No, marami pong magsasabi, marami pong nag-criticize sa mga sulat na ito, mga kaibigan. But through this, alam niyo po, that through this we can have deeper understanding about the Word of God. No? Mas maintindihan po natin yung salita po ng Panginoon. Just like with the parables, yung mga parables po, mga kaibigan, marami pong parables na tinuturo po or sinabi po si Jesus Christ doon po, no, sa Bible. Kung wala po itong mga testimonies, no, without this presence of testimonies in our time, mga kaibigan, we may have different opinions and different explanations, mga kaibigan. But the Lord has provided this guide para po sa bawat isa sa atin. The next, mga kaibigan, testing, no, the next test. A true prophet prediction must come true, no? Kailangan po na yung turo po, no, or yung kanya pong mga prophecies ay kailangan pong mangyari. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, that in Testimonies Volume 9, page 11, nakasulat po yung nangyari po sa World Trade Center. It was a 9/11 attack, mga kaibigan, because it is September 11, at makikita po natin na ito po, no, ay pareho po. It's, I don't know if it is ano ba yan, nangyari lang ba, or ito ba talaga ay talagang sinadya po ng Panginoon. Na sinabi po dito, no, mababasa po natin dito, when I was last in New York, no, this is 1904. 1904, mga kaibigan, wala pa pong mga buildings dyan sa New York. Ngunit pinakita po sa kanya that the Lord, no, has opened this vision, mga kaibigan. When I was last in New York, I was in the night season, called upon to behold buildings rising, story after story toward heaven. These buildings were warranted to be fireproof. They were erected to glorify their owners. Higher and still higher this building rose, and them the costly material was used. Alam niyo dito, ang sabi niya po dito, then the scene, the next passed before me was an alarm of fire. Men looked at lofty and supposedly fireproof buildings and said, they are perfectly safe. But these buildings were consumed as if made of pitch. The fire engines could do nothing to stay the destruction. Exactly, mga kaibigan, mga kapatid, nangyari po ito sa World Trade Center. Yung dalawang buildings po, mga kaibigan, na binomba po, no, inatake po ng terrorist. Ito po ay ginamitan po ng plane, no, na kung saan ito pong mga building na ito, mga kaibigan, ay bumagsak. No? Tinawag po yon na ground zero. No? At makikita din po natin, mga kaibigan, mga kapatid,
that kahit yung sa nangyari po, no, recently, yung sa California, mga kaibigan, na kung saan nangyari po yung malaking sunog, it was also prophesied, mga kaibigan, mga kapatid. And we have also here, isa po sa napakaganda po, no, na prophecy. Dito po, no, sa Spiritual Gifts, Volume 4, page 128. So the true prophet edifies God's people. Nagpapatibay po, no, sa bayan po ng Panginoon. Isa po sa mga tinuro po ng um, prophet, no, dito na nakasulat po sa Spiritual Gifts Volume 4, tobacco is a poison of the most deceitful and malignant kind, having an exciting then a paralyzing influence upon the nerves of the body. No? Alam na po natin sa ating kapanahunan, mga kaibigan, na ang tobacco or yung tabako po, mga kaibigan, ay nagdudulot po ng sakit, no, sa atin. Pero alam niyo po, in this year, 1864, no? 1864 pa po ito sinulat ni Ellen White, mga kaibigan, mga kapatid. Ang science world or the scientist, mga kaibigan, sinabing nila po na ito pong tobacco ay gamot sa kahit anumang karamdaman sa baga. Not until 1957 na yung Committee of the Scientists appointed by American Cancer Society and American Heart Association na kanila pong napag-aralan na yung tobacco is a causative factor in lung cancer. It is so amazing, mga kaibigan, mga kapatid, that during this time, na habang nagtuturo po yung sanlibutan, na gamot po itong tobacco, isa po ang tumayo, ito pong prophet ng Panginoon, sinabi niya po that the tobacco is a poison. No? Kaya makikita po natin sa ating kapanahunan ngayon, mga kaibigan, that with regards to the health, no, aspect, mga kaibigan, na kasama po, no, sa third angel's message, napakarami pong sulat, napakarami pong paalala ang Panginoon sa bawat isa sa atin. I don't know kung isa ba sa inyo, mga kaibigan, ang receive, no, nakabili ba kayo ng mga books, no, just like Health and Home. We have also the Counsels on Diets and Foods, na kung saan pinaalalahanan po tayo ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano bang lifestyle ang kailangan po natin na pagmuhayan ngayong panahon na ito. No? And we have also here na isa pong admonition, no? Isa pong encouragement po sa bayan ng Panginoon. Sabi po dito sa Counsels on Diets and Food 384, flesh was never the best food, but its use is now doubly objectionable since disease in animals is so rapidly increasing. Makikita po natin, no, na mayroon din pong paalala ang Panginoon na dapat po nating iwasan itong mga pagkain na hindi po nakakatuwa, no, sa Panginoon. The flesh, no, pagkat sila po, no, habang tumatagal, habang lumilipas po yung panahon, mga kaibigan, ay dumadami po yung sakit, no, in the animal kingdom, mga kaibigan, mga kapatid. So dito po, no, the fourth test, a true prophet exalts Christ as the Son of God, no. Meron pong isang book, mga kaibigan, that talks about Jesus Christ, no, na sinulat din po ni Ellen White, mga kaibigan. Ito po yung Desire of Ages. Napakaganda, from the birth of Jesus Christ until His death, mga kaibigan. Makikita po natin doon kung paano po yung intervention, mas malaliman po natin maintindihan yung mga karanasan po ni Jesus Christ, pagkat ito po talaga ay na-communicate po ng ating Panginoon sa kanya pong prophet. At sabi din po dito sa Desire of Ages, isa po sa mga quote dito, mga kaibigan, Christ was treated as we deserve, that we might be treated as He deserves. He was condemned for our sins, in which He had no share,
that we might be justified by his righteousness, in which we have no share. He suffered the death which was ours, that we might receive the life which was his. With his stripes, we are healed. Napakaganda po. Nabasa ko po ang aklat na ito, mga kaibigan, mga kapatid, The Desire of Ages. Napakaganda. Dito po natin makikita at mas maintindihan yung pagmamahal po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kung paano niya po tayo, no, niligtas, paano niya po ginawa yung mga intervention, especially, no, yung kanya pong pag-aalay ng kanyang buhay. So we have here also, no, the testing of the prophet, the fifth test, no, a true prophet speaks with authority. Nagsasabi po with authority. Sabi po dito, I am instructed to say that those who endeavor to tear down the foundation that has made us Seventh-day Adventists, we are God's commandment-keeping people. For the past 50 years, every phase of heresy has been brought to bear upon us to becloud our minds regarding the teaching of the Word, especially concerning the ministration of Christ in the heavenly sanctuary and the message of heaven for these last days as given by the angels in the 14th chapter of Revelation. Talagang inadmonish po yung mga tao na kailangan po nilang sumunod. Kailangan po nating sumunod, no, sa kalooban po ng Panginoon. And we have here, no, the sixth test. A true prophet bears good fruit. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, during her lifetime, no, she wrote more than 5,000 periodical articles, 40 books. No, as of 2019, more than 200 white titles are available in English, including compilations of her 100,000 pages of manuscript maintained by the Ellen G. White Estate. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, ako po ay nakapagtapos sa education. Pero isang book, kahit isang book, ay hindi pa po ako nakasulat ng isang book. Ito, grade 3. Grade 3, mga kaibigan. Nakasulat ng 40 books, 5,000 periodical articles, no? And we have also 100,000 pages of manuscript. Kung hindi po yan ginabayan ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po ito posibleng mangyari. Ang dami pong mga matatalino sa mundo ngayon, mga kaibigan, but not in this capacity and in this sa ganito pong magnitude, mga kaibigan, mga kapatid. But here we have the last test, mga kaibigan, na napaka-importante po na ma-fulfill, no, ng isa pong prophet, mga kaibigan. Number 7, a true prophet will exhibit definite physical signs in vision. Ibig sabihin, nandito po yung physical signs. Hindi po ito madaling gayahin, mga kaibigan. No? Falls down weak, no? Mawawalan po siya ng lakas, is raised and strengthened by God. Siya po ay patatayuin ng Panginoon at bibigyan po ng lakas ng Panginoon. And has eyes wide open during vision. Na nakabuka po yung kanyang mata habang nasa vision, at sa number 4, does not breath during vision but can speak. No? Hindi po huminga during vision, ngunit nagsasalita. Kung wala pong intervention, and it is not by providence of God, mga kaibigan, hindi po ito mangyayari. No? Marami pong nag-aangkin ngayon ng mga prophet, mga kaibigan. But only in this, kahit dito lamang po, no? Kahit dito lamang po sa tinatawag na test, physical signs, no? Physical signs, physical manifestation na makikita po sa isang prophet, mga kaibigan. Hindi po ito papasa, not unless they are from God, mga kaibigan. Titingnan po natin yung mga accounts, mga kaibigan. So another pioneer of the Advent movement who had witnessed the early manifestation of the gift of the Spirit through Ellen Harmon was John Loughborough. No, isa po si
John Loughborough, na nakita niya po si Ellen White first, no, na nakita niya po in 1852, and later in the life declared that he had seen her in vision 50 times. Nakita na po na witness po ito ni John Loughborough 15 times po, mga kaibigan. At sabi niya po dito sa kanya pong pag-witness, in passing into the vision, she gives 3 enrapturing shouts of glory, no? Which echo and re-echo the second and especially the third, fainter but more thrilling than the first. The voice resembling that one who quiet a distance from you and just going out of hearing. For about 4 or 5 seconds, she seems to drop down like a person in a swoon. So, falls weak, matumba po siya na parang nawawala ng lakas, or one who had lost his strength. She then seems to be in instant filled with superhuman strength, sometimes rising at once to her feet and walking about the room. Sobrang lakas po. Bumalik po siya mula po sa pagkawala po ng kanyang lakas. Sobrang lakas po, mga kaibigan. There are frequent movements of the hand and arms pointing to the right and left as her head turns. All these movements are made in the most graceful manner. In whatever position the hand or arm may be placed, it is impossible for anyone to move it. No? Kung saan niya po ilalagay yung kanyang kamay, mga kaibigan, saan niya po ituturo yung kanyang kamay, wala pong kahit na sino na makapagbago noon, mga kaibigan. Wala pong makamove. No? Her eyes are always open. Yung kanya pong mata ay always open. Ito po, mga kaibigan, ay talagang recorded, no, na experience po ng mga witnesses during this time. But she does not wink. Hindi po siya nag-wink, mga kaibigan. Ibig sabihin, hindi po talaga pumipikit yung kanyang mata. It is wide open. Her head is raised, and she is looking upward, not with a vacant stare, but with a pleasant expression, only differing from the normal in that she appears to be looking intently at some distant object. She does not breathe, no? Hindi po siya huminga, yet her pulse beats regularly. Her countenance is pleasant, and that the color of her face as florid as in her natural state. Napaka-imposible po niya, mga kaibigan, that without the providence of God, ay natiling buhay no, sa several, no, na minutes or hours, mga kaibigan, na hindi po huminga maliban kung ang Panginoon po ang nag-sustain. So, individual visions were marked by various characters, but James White pointed out 4. No? Yung kanya pong asawa, mga kaibigan. So, titingnan po natin yung mga iba pa pong mga experiences, mga kaibigan. She walked back and forth and talked to us. And she fell right down, and she fell down gently. She went down as if an angel's hands were under her. We thought she had fainted, but Brother White said, "Cause yourselves no alarm. White's wife has not fainted, but has fallen in vision." No? So Brother White said to this large man, no, na meron pong mga malalaking tao po doon, sabi po nila, take her hands apart, no? Take her hands apart. You have 2 hands, to her 1, no? Isa pong tao, malalaking tao. Isa-isa po sa kanila, kailangan po nilang galawin yung kamay po ni Ellen White. So they tried, kanila pong sinubukan, mga kaibigan. They pulled and pulled till some of us got anxious that they would hurt her. No? Kanila po talagang buong lakas, no, na hinila po nila, mga kaibigan. At parang yung iba ay nag-aalala na baka masaktan po si Ellen White, mga kaibigan.
Ngunit yung kanya pong asawa, si Brother White, sabi po, don't be anxious. No, huwag kayong mag-alala. She is safe in God's keeping. And you can pull until you are perfectly satisfied. They said, we are satisfied now. We don't need to pull anymore. So sumuko na po yung mga tao, mga kaibigan. Hindi po nila kaya. And dito po, no, dagdag pa po. He said, no, sabi po ni Brother White, mga kaibigan, take up one finger at a time, no? Kunin niyo po isa-isa po sa kanyang fingers, no? Kahit fingers na lang po. That was impossible. They could not do so much as move a finger. It seemed like a block of granite. Kahit yung finger, mga kaibigan, sa sobra pong lakas, ay hindi po nila magalaw, mga kaibigan. Sinubukan pa po nila na pigilan si Ellen White, no? Habang siya po ay naglalakad during the vision, ngunit hindi po nila mapigilan, mga kaibigan. Sabi po dito, Brother White said to this man, now hold her. I think they would thought they could. They grasped her by the wrist, but they could not retard the motion. It looked like any child could hold her, but she went forth on just the same. So hindi po talaga nila mapigilan, mga kaibigan. Ibang lakas po. Kung naalala ko po, mga kaibigan, mga kapatid, si Samson, nung siya po ay binigyang lakas po ng Panginoon, sobrang lakas po ni Samson. Kaya po, alam niyo, mga kaibigan, sa atin pong kapanahunan ngayon, marami po ang nagkukutya, marami po ang nagdududa, marami po ang hindi tumatanggap at hindi po willing, no, makinig po sa mga sulat ng prophet po ng Panginoon sa atin pong kapanahunan. But we could not, no? Despite of our rejection, kahit atin man pong hindi tanggapin, kahit ayaw man po nating mapakinggan, mga kaibigan, mga kapatid, we could not deny the fact, no? Hindi po natin ma-deny yung katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, that God, in His providence, has restored the gift of prophecy sa kanyang bayan sa ating kapanahunan ngayon. Kaya nasa atin na lang po, mga kaibigan, mga kapatid, with all of these evidences, no? With all of this evidence na pinakita po, mga kaibigan, mga kapatid, no? Meron nga pong mga ibang mga records, no, na kanila pa pong nilagyan ng salamin yung kanyang sa harap ng kanyang mukha, no? Para lang po makita talaga, masuri kung talagang humihinga siya or hindi. Talagang wala pong moist nor manifestation na siya po ay humihinga, mga kaibigan. Yung candle, yung kandila po, ay yung apoy po sa kandila ay hindi po talaga gumalaw. And when you start to read, no, kung inyo pong subukan na basahin, mga kaibigan, mga kapatid, yung kanyang pong mga sulat, napakarami pong ating matutunan, no? Isa po sa benefit po, mga kaibigan, mga kapatid, na akin pong natutunan in terms of health, marami po tayong natutulungan because of these writings of God's prophet, mga kaibigan, mga kapatid. Whether we will accept or not, nasa atin na po, mga kaibigan, mga kapatid. But here, we have evidence that she has been chosen of God to be His messenger. This does not, no? Ito po ay hindi po nakatuon doon po sa messenger po ng Panginoon. Ang mahalaga po dito, mga kaibigan, mga kapatid, ay kung ano ba ang mensahe na gustong iparating ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kahit maliit po yan na bata, mga kaibigan, kahit hindi po yan nakapag-aral, when they speak in accordance to the law and to the testimony, mga kaibigan, kailangan po nating makinig. Just like Balaam, no? Kahit donkey pa po yung nagsalita, kung hindi po nakinig si Balaam, mga kaibigan, mga kapatid, mamamatay po siya, no? And we have this truth that when God reveals Himself, reveal His will to His humble instruments, mga kaibigan, mga kapatid, with a willing heart, we should listen, and this will help us to be saved from different deceptions, mga kaibigan. May the Lord bless us, no, sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, mga kaibigan, mga kapatid, na sana po, no, ay
magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon because we are living in this time of the end, mga kaibigan. Nandito po tayo where the current events, yung mga events po na nakasulat po sa prophecy are already fulfilling in our very own eyes, mga kaibigan. Kaya po, no, atin pong ipagdasal sa Panginoon na tayo po ay matulungan na ma-prepare po ang bawat isa sa atin habang tayo po, no, ay nag-aantay sa muling pagparito ng ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon. At ito ay hindi na po darating siya bilang bata. Darating na po siya as king and will reward whatever might be the works that we have committed in this life. Kaya once again, good evening po sa ating lahat at bago po tayo magtatapos sa gabing ito, nais ko po kayong aniyan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, marami pong salamat Panginoon sa iyo pong mga biyaya, lalo na po sa paalala ng iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon ng teachable spirit, na magkaroon po kami ng mapagkumbabang puso, na kami po ay makikinig sa inyong mga salita sa pamamagitan po ng iyong mga propeta. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng lakas, magkaroon ng kasigasigan na sumunod sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami na mailayo sa kahit anumang kapahamakan, mga panlilinlang ng kaaway sa mga panahon na ito. Kayo din po, Panginoon, ang mag-bless sa mga viewers sa iba't ibang dako po ng mundo. Tulungan niyo po ang bawat isa, lalo na po sa mga pamilya. At kung sino man po ang nakakaranas ng mga karamdaman, kayo po ang nakakaalam, Panginoon, kung ano po ang iyong kalooban. At sana po ay kung iyong man pong mararapatin ay mabigyan po ng kalunasan ang kanila pong nararamdaman. Ganon din po sa mga nakakaranas ng mga pagsubok, kalungkutan. Panginoon, bigyan niyo po ng sapat na lakas na sila po ay magpapatuloy na maging tapat po sa inyo sa kabila man po ng mga hindi magandang mga pangyayari. Sa gabi pong ito, Panginoon, ay amin pong muling itinalaga ang aming sarili po sa inyo. Ingatan niyo po kami, ilayo niyo po kami sa kahit anuman pong kapahamakan. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng mahimbing na tulog at makagising po kami sa umaga na muli pong magpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan man kami nagkasala laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. At nais ko pong batiin ang atin pong mga viewers. No? Nandito po si Granny, no? Eunice Rodica, ganun din po sa aking mahal na ina Julie Wanse, ganun din po no sa mga nagbigay po ng kanilang mga reactions, sa akin pong mahal na asawa Gladys Joy Wanse, kay Ma'am Ninang Rosabella Indobingo, ganun din po kay Brother Ivan Ray, no? Kay Kukoy, kay Lucy Kining, Sister Rose Maso, ganoon din po kay Sister Hasangas Martinez, sa kay Rico Jean, kay Inday Nicor Albeso, Sir Alvin Padagas, ganoon din po kay Jelor Magtuba, Sister Sheila May Ragas, Brother Junri Bruce Sakal, Brother Jimboy Paglinawan, kay sa aking kapatid Jericho Wanse, Sister Chirel Grande, Brother Jisrael Bachicha at Brother Chris Umali. Marami pong salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. At sana po ay ingatan po tayo ng ating Panginoon sa buong gabi na tayo po ay makagising sa umaga na muli pong magpapasalamat sa Kanya. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat, and may the Lord bless us all. Amen.